Hello, good evening po sa lahat na mga amiga, mga followers ko po. Good evening Pilipinas po. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa aking vlog YouTube po channel. So, sa ating ngayon ay mayroon tayong talakayin regarding po sa breaking news Pilipinas sa what we call latest at sa magandang balita. Mainit pa itong balita regarding sa what we call breaking news Philippines po. So pakinggan natin ang balitang breaking news Pilipinas. Ito na po ang malaking breaking news. Wait po. Ito na po. King isda o personalidad sa flood control controversy. Ayon yan sa isang kongresista. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Antonio Tino na dapat tutukan sa investigasyon sa flood control scandal si dating PLLO Head Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon kay Tino, kung nais na matumbok ang pinakamalaking isda na sangkot sa anomalya sa flood control, kailangan imbestigahan si Bersamin na itinuturong bagman ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Marcos anya ang pinakamalaking isda na tinutukoy. Kaya ang punto ng pagsisiwalat ng umunoy palitan nila ng text messages ni Bersamin ay upang dalhin sa tamang direksyon ang pagsisiyasat sa corruption scheme. Punto nito, kapansin-pansin na pinangalanan na ang Pangulo na direktang tumatanggap ng kickback mula sa flood control sa pamamagitan ni Bersamin at nagmumula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ngunit tila isinasantabi lamang anya ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Ombudsman. Kumbinsido ang kongresista na indikasyon ito na tila pinoprotektahan si Marcos lalo't hindi man lamang siya pinahaharap sa investigasyon. Batay sa text messages na nanggaling umano kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste, 8 billion pesos ang kickback ng Pangulo mula sa 52 billion pesos na halaga ng flood control projects. May itinatago nga ba ang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan na ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they will sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Ano magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan niya. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perfect way to power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makikita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a concord. Alam naman natin na hindi na pwede ang concord. Bakit? You can also see where he went during the day and who he is with right now. Before you buy the Natural Healing Handbook, here's what just changed. I have to be honest. I was totally wrong. Gagawa ka ng batas. Pagkatapos sa paggagawa ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So anong option? Tanda ko lang, sabihin, di na kaya ng concord, kaya kailangan on-us. Pagka on-us, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga,
mahalaga tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala. Yan po ang problema ng Pilipinas dahil nga kung natatandaan ninyo kung sino yung nakadiscover sa insertion, problema ng insertion budget, wala iba si Congressman Ongad ng Mindanao, Davao District, District 3. Siya po ang congressman na nakadiscover ng insertion of budget. Kasama po dyan ay si Atty. Vic Rodriguez po. So, dyan po ay hindi pa nasulbad ang problema ng insertion ng budget, and then pumasok na naman sumunod din itong natawag na Ghost Project po. Malapit talaga ang pira ng Pilipinas kung saan-saan itong pinagala po. Yan po ang aking hasol kung paano ito ginawa. Maroon ang ginagawang Ghost Project po. Lumala ang problema. Yan po. Grabe talaga. So, yan. Makikita ulit. Sa katotohanan. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang Malacanang sa naturang mga paratang. Magandang umaga po, sir. Nakikinig at nanonood nito. Opo. Sikat na istasyon at sikat na busing namin. Teka, salamat po. Attorney si Maricel pong kasama ko ngayon. Go, Maricel. Magandang umaga po sa inyo, attorney. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Attorney, simulan ko na dito sa usapin tungkol dito sa International Criminal Court because as we all know, nabanggit po yung pangalan ni Senador Bato de la Rosa bilang isa doon sa 8 co-perpetrators dito nga po sa kaso sa ICC. Ano po ang nabanggit dito at naging reaksyon ni Senador Bato? Well, I haven't had a chance na magkausap kami. Pero meron naman ako kanyang general authority to speak for him. So, expected namin ito and meron kaming mga hakbang nagagawa para po dito. At ginagawa na rin namin noon pa. Opo. Ano pong hakbang ito, attorney? Yung mga hakbang na ang iba ay hindi po pwede na isasabi po sa publiko pag paumanhin niyo po kasi kaso po ito. Pero sinusiguro ko na the rights of Senator Bato de la Rosa would be protected, hopefully. Opo. Ang sinasabi po kasi, attorney, ng ilan, kabilang na po si attorney Cristina Conti na nakausap din po namin kahapon, hindi naman ibig sabihin na dahil nakasama doon sa mga co-perpetrators, automatic kung may arrest warrant na. Ano po kaya... Yes. Oh. That's true because the issuance of a search, of an arrest warrant is in another process. It is imperative that the Office of the Prosecutor will first request the pre-trial chamber to issue such warrant of arrest. And we know that. But we do not know if other processes have already been filed because by nature kasi confidential itong mga processes na ito and the warrants are under seal, no? And sometimes they also have this mechanism by which they keep their proceedings under seal in the meantime in order to ensure that the accused would be arrested. Kasi kung ipapublicize na kaagad, meron ngang tendency na mag-iiwas yung akusado na hindi sila madakip. Sino ba rin gustong madakip sa isang foreign court, no? So yun po ang sagot ko dyan. So ang ito po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapakita si Senator Bato? Baka isa yan sa mga dahilan. Pero alam naman natin na yun nga ginawa ni Tatay Digong against kay Tatay Digong. Wala naman yung confirmation kung may warrant of arrest na. Ang napakita nga kina Attorney Martin Delgra was only a diffusion notice, no? So, wala pa nga, at that time, nung pag-aresto sa kanya, wala pa nga talagang warrant of arrest. Oo. Pero, pinadakip na. How much more dito na meron ng akin to an information talaga na nakafile. And baka
they kept the proceedings under seal in the meantime. So it is also a likely possibility that there may be a warrant of arrest already. Attorney, meron po kasing sinasabi na baka dapat ay idaan muna sa local courts itong Yes. issue. Yes, Sige, go yes, ahead. Video ka. Record. Bakit? Magpa-cash in ko, Bin. Ay, Yan magpa-cash na, in. yan na. 700 na. Yan na. Ha? Oo, mandita. Edit na. Yan po ang ating balita for tonight. Thank you. Thank you to all my dear followers. Sana ay mayroon kayong nakita o na-follow sa regarding balita ito sa Breaking News Pilipinas po. Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Ingat po.